Magandang araw, maligayang pagdating sa refleksyon natin ngayon. Kung nasiyahan ka sa aming nilalaman, siguraduhing i-like at i-share ang mga video sa mga taong mahalaga sa iyo. Kailangan nating ipalaganap ang mga babala tungkol sa mga huling araw sa pinakamaraming tao hanggat maaari. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na refleksyon. May katahimikan na tila may bigat. Hindi ito karaniwang katahimikan. Ito ang sandali bago ang paghuhukom. Ang hangin ay parang may dalang babala, isang paalala na ang oras ay hindi na mahaba. Sa gitna ng katahimikang ito, isang tanong ang sumisibol sa puso ng marami. Sino ang 144,000? At sila lamang ba ang maliligtas? Ang kasulatan ay nagsasalita ng malinaw, ngunit may lalim na hindi agad nauunawaan. Sa aklat ng pahayag, ipinakita ang isang pangkat na tinatakan, pinili, nilinis at inihanda sa huling sandali ng kasaysayan ng mundo. Hindi sila basta bilang, sila ay tanda. Ngunit ang tanong ay hindi lamang tungkol sa bilang. Ito ay tungkol sa kalagayan ng kaluluwa. Sa gitna ng mga pahina ng inspiradong sulat, may isang babala na hindi maaaring ipagsawalang bahala. Ellen White ay sumulat sa Ang Dakilang Kontrobersya. Tanging ang mga nagpatibay ng kanilang isipan gamit ang mga katotohanan ng Biblia ang makakaligtas sa huling malaking tunggalian. Hindi ito paglalarawan ng isang eksklusibong grupo na hiwalay sa iba, kundi isang paglalarawan ng isang kalagayan, isang karanasang espiritual na kailangang maranasan ng bawat kaluluwa na nagnanais tumayo sa huling sandali. Ang 144,000 ay hindi lamang bilang. Ito ay larawan ng ganap na katapatan. Sa aklat ng pahayag, sila ay inilarawan bilang mga may tatak ng Diyos sa kanilang noo, isang simbolo, isang marka ng pag-aari, isang patunay ng ganap na pagsunod. Ngunit ano ang ibig sabihin nito sa isang mundong puno ng ingay, distraksyon at panlilinlang? Ang katahimikan ay muling bumabalik. Ngunit ngayon, ito ay mas mabigat sapagkat ang tanong ay hindi lamang kung sino sila. Ang tanong ay, handa ka ba na maging katulad nila? Sa isa pang pahayag, si Ellen White ay nagbigay ng mas malalim na liwanag sa mga patotoo para sa simbahan. Yaong mga hindi tatanggap ng marka ng halimaw at ng kaniyang larawan, kapag lumabas na ang utos, ay dapat magkaroon ng desisyon ngayon na magsabi, hindi namin isasaalang-alang ang pagtatatag ng halimaw. Ang sandali ng pagpili ay hindi sa hinaharap. Ito ay ngayon. Ang 144,000 ay hindi lamang tinawag sa hinaharap. Sila ay hinuhubog sa kasalukuyan, tahimik, hindi napapansin ng marami, ngunit totoo. At habang ang mundo ay abala sa sarili nitong landas, may isang banal na gawain na nagaganap, isang paghahanda na hindi nakikita ng mata, ngunit nararamdaman ng kaluluwa na handang makinig. Ang unang hakbang ay hindi pag-unawa sa bilang. Ito ay pag-unawa sa tawag. May isang liwanag na hindi agad nakikita ng mata. Hindi ito kumikislap. Hindi ito sumisigaw. Ito ay tahimik, ngunit tiyak. Sa aklat ng pahayag, ang larawan ng 144,000 ay muling inilatag. Hindi lamang bilang isang grupo, kundi bilang isang patotoo. Sila ay tinubos mula sa lupa. Isang pahayag na may lalim, isang hiwalay na karanasan. Ngunit hindi ito hiwalay sa iba dahil sa pribilehiyo. Ito ay hiwalay dahil sa pagpili. Sa bawat panahon, may mga kaluluwa na tinatawag upang tumindig. Ngunit sa huling sandali ng kasaysayan, ang pagtindig na ito ay magiging ganap, walang kompromiso, walang pag-aatubili. Ellen White ay nagbigay liwanag sa katotohanan ito sa mga naunang sulatin. At nakita ko na walang sinuman ang makakabahagi ng kaginhawahan. Maliban kung makamit nila ang tagumpay laban sa bawat pagkabigla, laban sa kapalaluan, pagkamakasarili, pag-ibig sa mundo, at laban sa bawat maling salita at kilos. Ang paglalarawang ito ay hindi limitado sa isang bilang. Ito ay paglalarawan ng isang kalagayan na dapat maranasan. Ang 144,000 ay hindi pinili dahil sa kanilang sarili. Sila ay nahubog sa pamamagitan ng pakikibaka, sa tahimik na mga desisyon, sa mga
sandaling walang nakakakita kundi ang Diyos. Sapagkat ang tunay na laban ay hindi panlabas. Ito ay nasa loob. Sa aklat ng pahayag, sila ay tinatawag na mga sumusunod sa kordero saan man siya magpunta. Isang simpleng pahayag, ngunit may bigat. Sumunod kahit hindi malinaw ang daan. Sumunod kahit masakit. Sumunod kahit mag-isa. Ito ang tanda, hindi ang bilang, kundi ang pagsunod. Sa mga napiling mensahe, si Ellen White ay muling nagbigay ng babala. Walang sino man sa atin ang tatanggap ng tatak ng Diyos hanggat ang ating mga karakter ay may kahit isang batik o mansya. Ang selyo ay hindi basta ibinibigay. Ito ay inilalagay sa mga kaluluwang hinubog, pinino at nilinis sa pamamagitan ng katotohanan. Kaya't ang tanong ay muling nagiging mas malalim. Hindi na lamang sino ang 144,000, kundi ano ang hinahanap ng Diyos sa kanila. Ang sagot ay hindi nakatago, ngunit ito ay madalas na hindi pinapansin. Isang pusong ganap na sumusunod, isang isip na matatag sa katotohanan, isang buhay na hindi nahahati. Sa mundong puno ng kompromiso, ang ganitong kalagayan ay tila imposible. Ngunit hindi ito imposible, ito ay bihira. At sa katahimikan ng panahong ito, ang gawain ng paghuhubog ay nagpapatuloy, hindi sa harap ng karamihan, kundi sa lihim na pakikipagbuno ng kaluluwa. May isang paghihiwalay na hindi nakikita ng mata, walang ingay, walang anunsyo, ngunit ito ay nangyayari ngayon. Sa aklat ng pahayag, ang larawan ng pagtatatak ay malinaw, may dalawang marka. Isa ay mula sa Diyos, ang isa ay mula sa kapangyarihang sumasalungat sa Kanya. Walang gitna, tahimik ang mundo. Ngunit sa likod ng katahimikan, ang pagpili ay ginagawa, araw-araw, sandali-sandali. Ellen White ay nagbigay ng isang matinding babala sa mga patotoo para sa simbahan. Ang tatak ng buhay na Diyos ay ilalagay lamang sa mga may katangiang kawangis ni Kristo. Ang pahayag na ito ay hindi tungkol sa bilang, ito ay tungkol sa pagkakahawig. Ang 144,000 ay hindi lamang tinatakan dahil sa kanilang kaalaman, hindi dahil sa kanilang posisyon, kundi dahil sa kanilang karakter, isang karakter na naging salamin ng kordero. Ngunit paano nahuhubog ang ganitong karakter? Hindi sa malalaking sandali, kundi sa maliliit na desisyon, sa pagpili ng katotohanan kahit walang nakakakita. Sa pagtanggi sa kasalanan kahit ito ay kaakit-akit, sa pananatiling tapat kahit ito ay may kapalit. Sa aklat ng pahayag, sila ay inilalarawan bilang walang daya sa kanilang bibig. Isang simpleng pahayag, ngunit ito ay sumasaklaw sa kabuuan ng buhay. Walang daya sa salita, walang daya sa isip, walang daya sa puso. Ito ang tanda ng pagtatatak, hindi panlabas, kundi panloob. Sa ang dakilang kontrobersya, si Ellen White ay muling nagbigay liwanag. Yaong mga nabubuhay sa lupa kapag natapos na ang pamamagitan ni Kristo ay tatayo sa paningin ng isang banal na Diyos nang walang tagapamagitan. Isang sandali na halos hindi maunawaan, walang tagapamagitan, walang panangga. Tanging ang karakter ang mananatili at ang 144,000. Sila ang tatayo sa sandaling iyon, hindi dahil sila ay mas mataas sa iba, kundi dahil sila ay hinubog upang tumayo. Ang tanong ay muling lumalalim, hindi na lamang kung sino sila, kundi kung anong uri ng buhay ang kanilang namuhay. Sa isang mundong sanay sa kompromiso, ang ganitong buhay ay tila labis. Ngunit ito ang hinihingi ng sandali. Ang pagtatatak ay hindi isang biglaang pangyayari. Ito ay resulta ng patuloy na pagpili. At habang ang mundo ay patuloy sa kanyang landas, ang paghihiwalay ay nagiging mas malinaw, hindi sa mata, kundi sa kaluluwa. May isang sandali na darating, hindi ito maiiwasan. Isang sandali kung saan ang awa ay titigil at ang katahimikan ng langit ay magiging ganap. Sa aklat ng pahayag, ang eksenang ito ay ipinakita ng may bigat. Ang templo ay napuno ng kaluwalhatian at walang sino man ang makapasok. Ang panahon ng pamamagitan ay nagtatapos. Ito ang sandaling kinatatakutan ng marami, ngunit hindi nauunawaan ng karamihan. Ellen White ay nagbigay ng malinaw na babala sa ang dakilang kontrobersya.
Nang umalis siya sa santuwaryo, ang kadiliman ay bumabalot sa mga naninirahan sa lupa. Isang pahayag na mabigat, isang realidad na hindi maaaring baliwalain. Kapag natapos ang pamamagitan, wala nang pagbabago, wala nang pagkakataon, wala nang pagbabalik. At sa sandaling yon, ang 144,000 ay nakatayo na, tinatakan, pinagtibay, hindi na mababago. Ngunit ang kanilang katatagan ay hindi bunga ng isang iglap. Ito ay bunga ng mahabang paghahanda sa mga araw ng katahimikan, sa mga sandali ng pakikibaka, sa mga lihim na panalangin. Sa mga sinaunang akda, si Ellen White ay nagbigay ng isang mahalagang paglalarawan. Nakita ko na marami ang nagpapabaya sa kinakailangang paghahanda at umaasa sa panahon ng pagpapaginhawa at ng huling ulan upang maihanda sila upang makatayo sa araw ng Panginoon. Marami ang naghihintay, ngunit hindi naghahanda. Inaasahan nila ang isang biglaang pagbabago, isang himala na maghahanda sa kanila sa huling sandali. Ngunit ang katotohanan ay tahimik at matindi. Ang paghahanda ay nangyayari ngayon, hindi sa oras ng krisis, kundi bago pa ito dumating. Ang 144,000 ay hindi hinubog sa gitna ng bagyo. Sila ay inihanda bago pa ito sumiklab. Sa aklat ng pahayag, ang kanilang katayuan ay malinaw. Sila ay nakatayo, hindi natitinag, hindi gumagalaw. Bakit? Sapagkat wala nang kailangang baguhin sa kanila. Ang kanilang desisyon ay ganap na. Ang kanilang katapatan ay nasubok na. Ang kanilang karakter ay napatunayan na. At habang ang mundo ay nahuhulog sa kaguluhan, sila ay nananatiling tahimik. Hindi dahil sa kawalan ng takot, kundi dahil sa ganap na pagtitiwala. Ang sandaling ito ay hindi lamang darating. Ito ay papalapit. At ang tanong ay hindi kung kailan ito mangyayari, kundi kung ano ang kalagayan ng kaluluwa kapag ito ay dumating. May isang maling pagkaunawa na tahimik na lumaganap, isang ideya na ang kaligtasan ay para lamang sa iilan. Isang paniniwala na ang 144,000 ay isang saradong pintuan, ngunit ang katotohanan ay mas malalim at mas malawak. Sa aklat ng pahayag, matapos ipakita ang 144,000, isang ibang tanawin ang ibinigay, isang napakaraming tao na hindi mabilang, mula sa bawat bansa, bawat wika, bawat bayan. Isang malinaw na pahiwatig, ang awa ng Diyos ay hindi limitado sa isang bilang. Ellen White ay nagbigay linaw sa ang dakilang kontrobersya. May simbahan ang Diyos. Hindi ito ang dakilang katedral, ni ang pambansang establishmento, ni ang iba't ibang denominasyon. Ito ang mga taong umiibig sa Diyos at sumusunod sa kanyang mga utos. Ang iglesia ay hindi nakapaloob sa isang pangalan. Hindi rin ito nakatali sa isang bilang. Ito ay isang bayan, isang kalipunan ng mga pusong tapat. Kaya't ang 144,000 ay hindi isang eksklusibong listahan na nagsasara ng pintuan sa iba. Ito ay isang paglalarawan ng mga tumindig sa pinakahuling pagsubok. Ngunit ang kaligtasan, ito ay iniaalok sa lahat. Sa aklat ng pahayag, ang napakaraming tao ay nakatayo rin sa harapan ng trono. Nakaputi, nilinis, tinubos. Isang mahalagang katotohanan ang lumilitaw. Ang Diyos ay hindi naghahanap ng bilang. Hinahanap niya ang katapatan. Sa mga napiling mensahe, si Ellen White ay nagsulat, marami ang hindi nakatanggap ng liwanag na sumisikat sa inyo at hindi nila kasalanan iyon. May mga kaluluwang hindi nakarinig, may mga pusong hindi nabigyan ng liwanag, ngunit hindi sila hinatulan batay sa hindi nila nalaman. Ang hatol ay batay sa tugon, sa liwanag na tinanggap, sa katotohanang nakita, kaya't ang tanong ay muling nagbabago, hindi na lamang, sila lamang ba ang maliligtas? Kundi, paano tumutugon ang bawat kaluluwa sa liwanag na ibinigay sa kanila? Ang 144,000 ay larawan ng ganap na katapatan sa gitna ng huling unos. Ngunit ang kaligtasan ay hindi kailanman naging isang saradong pintuan. Ito ay isang paanyaya, tahimik, ngunit malinaw. At habang ang mundo ay patuloy sa kanyang pagtakbo, ang paanyayang ito ay nananatili, hindi pinipilit, ngunit naghihintay. May isang paglilinis na kailangang maganap, hindi sa labas, kundi sa loob. Hindi ito nakikita ng mata, ngunit ito ang pinakamahalaga.
Sa aklat ng pahayag, ang 172 ay inilalarawan bilang walang dungis. Isang salita na tila simple, ngunit may lalim na hindi madaling maabot. Walang dungis sa harap ng Diyos. Hindi ito panlabas na kabanalan. Hindi ito anyo ng relihiyon. Ito ay kalagayan ng puso. Ellen White ay nagbigay ng matinding paglalarawan sa mga patotoo para sa simbahan. Ngayon na ang panahon para maghanda. Ang tatak ng Diyos ay hindi kailanman ilalagay sa noo ng isang maruming lalaki o babae. Ang pahayag ay malinaw. Walang maruming puso ang tatatakan. Walang kompromiso ang papayagan. Walang lihim na kasalanan ang mananatili. Ang paglilinis ay hindi optional. Ito ay kailangan. Ngunit paano ito nangyayari? Hindi sa pamamagitan ng sariling lakas, hindi sa pamamagitan ng sariling pagsisikap lamang, kundi sa pamamagitan ng ganap na pagsuko. Sa bawat araw na pinipili ang katotohanan. Sa bawat sandaling tinatanggihan ang sarili, sa bawat hakbang na sumusunod sa liwanag. Sa aklat ng pahayag, ang kanilang kalagayan ay hindi lamang resulta ng kanilang ginawa, kundi ng kanilang pinayagan na gawin ng Diyos sa kanila. Isang pakikipagtulungan, isang pagsuko, isang patuloy na paglilinis. Sa ang dakilang kontrobersya, si Ellen White ay nagbigay ng babala. Si Satanas ay nakakahanap sa puso ng tao ng isang punto kung saan siya makakakuha ng matibay na pundasyon. Isang maliit na puwang, isang nakatagong kahinaan, isang lihim na hindi isinusuko, ito ang panganib. Sapagkat ang pagtatatak ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang ipinapakita sa labas. Ito ay tungkol sa kung ano ang tunay sa loob. Ang 144,000 ay hindi perpekto sa kanilang sarili, ngunit sila ay ganap na sumuko. Walang itinago, walang pinanghawakan, walang iniligtas para sa sarili. At sa mundong sanay magtago, ang ganitong kalagayan ay tila imposible. Ngunit ito ang kinakailangan, hindi kalahati, hindi halos, kundi buo. Ang paglilinis ay nangyayari ngayon, tahimik, mabagal, ngunit tiyak, at ang bawat kaluluwa ay inaanyayahan sa gawaing ito. Hindi pinipilit, ngunit hinihintay, sapagkat sa huli ang tatak ay hindi ilalagay sa noo lamang. Ito ay magiging salamin ng kung ano ang matagal nang nakasulat sa puso. May isang panahon ng pagsubok na darating. Hindi ito karaniwan. Ito ay hindi lamang paghihirap. Ito ay pagsusuri ng katapatan. Sa aklat ng pahayag, ang huling labanan ay inilalarawan bilang isang krisis na hahati sa sangkatauhan. Hindi ayon sa kayamanan, hindi ayon sa kapangyarihan, kundi ayon sa pagsunod. Ang batas ng Diyos at ang utos ng tao ay magtatagpo at sa sandaling iyon, ang pagpili ay magiging malinaw. Ellen White ay nagbigay ng matinding paglalarawan sa ang dakilang kontrobersiya. Habang papalapit ang bagyo, isang malaking uri na nagpahayag ng pananampalataya sa mensahe ng ikatlong anghel, ang iniwan ang kanilang posisyon at sumali sa hanay ng oposisyon. Isang nakakagulat na katotohanan. Hindi lahat ng nagsasabing tapat ay mananatiling tapat. Sa paglapit ng unos, ang tunay na kalagayan ng puso ay mahahayag. Ang 144,000 ay hindi nahulog, hindi dahil sila ay hindi sinubok, kundi dahil sila ay nahubog bago pa dumating ang pagsubok. Sa mga araw na tahimik, sa mga sandaling walang nakakakita, sa mga desisyong walang palakpakan, doon sila tumindig. Kaya't nang dumating ang bagyo, sila ay nakatayo na. Sa aklat ng pahayag, ang marka ng halimaw ay ipinakilala, isang simbolo ng pagsunod sa kapangyarihang sumasalungat sa Diyos. At ang pagpili ay hindi magiging madali. Ito ay may kapalit, pagkawala, pagtanggi, pag-uusig. Ngunit sa gitna ng lahat, ang 144,000 ay nananatiling matatag, hindi dahil sa lakas, kundi dahil sa paninindigan. Sa mga patotoo para sa simbahan, si Ellen White ay nagsulat, sa panahon ng pagsubok, bawat kaluluwa ay susubukin, walang makakaiwas, walang ligtas sa pagsusuri. Ang tanong ay hindi kung darating ang pagsubok, ito ay darating. Ang tanong ay, ano ang pipiliin ng kaluluwa kapag ito ay naroon na? Sa isang mundong sanay sumunod sa agos, ang pagtindig ay magiging kakaiba.
Ngunit ito ang tanda. Ang 124,000 ay hindi sumunod sa karamihan. Sila ay sumunod sa kordero. At sa huling sandali, ang pagkakaiba ay magiging malinaw, hindi sa panlabas na anyo, kundi sa paninindigan. Tahimik, ngunit hindi matitinag. May isang karanasan na halos hindi maunawaan ng isip ng tao. Isang panahon ng matinding pagdurusa, ngunit hindi dahil sa pisikal na panganib lamang. Ito ay pagdurusa ng kaluluwa. Ito ang tinatawag ng marami na panahon ng kapighatian ni Jacob. Sa aklat ng pahayag, matapos ang pagtatatak, ang mundo ay papasok sa isang sandali ng matinding krisis. Ang mga utos ng tao ay lalaban sa kautusan ng Diyos at ang mga tumangging sumunod ay magiging target ng pag-uusig. Sa panahong ito, ang 134,000 ay nakatayo, ngunit ang kanilang pakikibaka ay hindi laban sa tao lamang. Ito ay laban sa takot, sa pag-aalinlangan, sa matinding paghahanap ng katiyakan na sila ay tinanggap ng Diyos. Si Ellen White ay nagbigay ng isang malalim na paglalarawan sa ang dakilang kontrobersya. Bagamat ang bayan ng Diyos ay mapapalibutan ng mga kaaway na determinado sa kanilang pagkawasak, ang paghihirap na kanilang dinaranas ay hindi isang takot sa pag-uusig alang-alang sa katotohanan. Isang kakaibang uri ng pagdurusa, hindi takot sa kamatayan, hindi takot sa pag-uusig, kundi takot na baka may kasalanang hindi pa napatawad. Ang kaluluwa ay magsusuri, maghahanap, magbabalik tanaw sa bawat sandali ng buhay. Sa ang dakilang kontrobersya, ipinagpatuloy ni Ellen White ang paglalarawan. Kung mayroon silang mga kasalanang hindi ipinahahayag na humarap sa kanila habang pinahihirapan ng takot at dalamhati, sila ay mabibighani, isang mabigat na katotohanan. Kung may kasalanang hindi isinuko, hindi sila makakatayo. Ito ang dahilan kung bakit ang paghahanda ay hindi maaaring ipagpaliban. Ang paglilinis ay dapat mangyari ngayon, sapagkat sa sandaling iyon, wala nang pagkakataon upang baguhin ang nakaraan. Ang 124,000 ay dumaan sa panahong ito na may matinding pakikibaka ng kaluluwa. Ngunit hindi sila bumagsak, hindi dahil sila ay walang kahinaan, kundi dahil wala na silang itinagong kasalanan. Lahat ay isinuko, lahat ay inilagay sa harap ng Diyos. At sa gitna ng kadilimang iyon, ang kanilang pag-asa ay nananatili, hindi sa kanilang sarili, kundi sa awa ng Diyos na matagal na nilang pinanghawakan. Sa aklat ng pahayag, sila ay nakatayo, pagod, sugatan sa loob, ngunit hindi sumuko. Ito ang sandali kung saan ang pananampalataya ay magiging dalisay, walang nakikitang ebidensya, ngunit buo ang pagtitiwala. At sa katahimikan ng panahong iyon, ang langit ay nagmamasid. May isang katahimikan na muling babalik, ngunit ito ay kakaiba. Hindi ito puno ng paghihintay, ito ay puno ng katiyakan. Matapos ang pinakamadilim na sandali, isang liwanag ang sisikat, hindi mula sa mundo, kundi mula sa langit. Sa aklat ng pahayag, ang tagumpay ay inilalarawan hindi bilang ingay, kundi bilang pagtayo. Ang 144,000 ay nakatayo kasama ang kordero, hindi na sinusubok, hindi na hinahabol. Sila ay nakatayo, tapos na ang laban. Ngunit ang tagumpay na ito ay hindi tulad ng inaasahan ng mundo. Walang pagmamataas, walang pag-aangkin ng sariling lakas, tanging katahimikan at pagsamba. Ellen White ay nagbigay ng isang makapangyarihang paglalarawan sa ang dakilang kontrobersya. Tapos na ang malaking kontrobersya, wala na ang kasalanan at ang mga makasalanan. Malinis na ang buong sansinukob, isang pahayag na nagdadala ng wakas sa lahat ng pagdurusa. Wala nang kasalanan, wala nang paghihirap, wala nang pakikibaka. Ngunit bago ang ganitong wakas, may isang sandali ng pagkilala. Isang sandali kung saan ang bawat kaluluwa ay makikita kung paano sila iningatan. Sa aklat ng pahayag, ang 140,000 ay umaawit ng isang awit na walang ibang makakaawit. Hindi dahil ito ay lihim, kundi dahil ito ay bunga ng kanilang karanasan. Isang awit ng paglaya, isang awit ng pagtitiis, isang awit ng katapatan sa gitna ng unos. Ang kanilang awit ay hindi natutunan sa salita,
salita, ito ay hinubog sa buhay. Sa mga sinaunang akda, si Ellen White ay nagbigay ng paglalarawan at sila'y umawit ng isang bagong awit na walang sinuman ang maaaring matuto maliban sa 144,000. Ang awit na ito ay hindi maaaring gayahin. Hindi ito maaaring aralin lamang. Ito ay bunga ng pakikibaka na nilampasan, ng pananampalatayang pinanghawakan, ng katapatan na hindi bumitaw. At habang ang langit ay nakikinig, ang kanilang awit ay nagiging patotoo, hindi sa kanilang sarili, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na nag-ingat sa kanila. Sa isang mundong madalas naghahanap ng papuri, ang sandaling ito ay iba, tahimik, malalim, totoo. Ang 144,000 ay hindi nagtagumpay dahil sila ay malakas. Sila ay nagtagumpay dahil sila ay kumapit. At sa wakas, ang laban ay tapos na. May isang pagkakaunawa na kailangang ituwid, isang maling pagtingin na ang 144,000 ay isang hiwalay na uri ng kaluluwa. Halos hindi maabot, halos hindi posible. Ngunit ang katotohanan ay mas tahimik, mas personal. Sa aklat ng pahayag, ang 144,000 ay hindi inilagay bilang mga hindi maaabot, kundi bilang isang paalala ng kung ano ang maaaring maging ang isang kaluluwa na ganap na sumunod. Hindi sila nilikha na naiiba, sila ay nahubog. Sa mga sandaling pinili ang Diyos kaysa sa sarili, sa mga pagkakataong pinili ang katotohanan kaysa sa kaginhawahan, sa mga araw na pinili ang pananampalataya kaysa sa takot. Ellen White ay nagbigay ng isang mahalagang liwanag sa mga aral ni Kristo. Si Kristo ay naghihintay ng may pananabik na paghahangad para sa pagpapakita ng kanyang sarili sa kanyang simbahan. Hindi naghihintay ang langit ng isang piling grupo lamang. Ito ay naghihintay ng isang kapahayagan, isang larawan ng karakter ni Kristo na makikita sa kanyang bayan. Ang 144,000 ay hindi hiwalay sa layuning ito. Sila ang katuparan nito. Sa aklat ng pahayag, sila ay inilarawan bilang may pangalan ng Ama sa kanilang noo. Isang simbolo ng ganap na pagkakakilanlan. Hindi na sila nabubuhay para sa sarili. Hindi na sila hinahati ng mundo. Sila ay ganap na sa Diyos. Sa mga patotoo para sa simbahan, si Ellen White ay nagsulat, ang kabanalan ay kabuuan para sa Diyos. Isang maikling pahayag, ngunit may lalim. Kabanalan ay hindi lamang pag-iwas sa kasalanan. Ito ay pagiging buo para sa Diyos. Walang bahagi na itinago, walang bahagi na ipinagkait. Ito ang kalagayan ng 144,000 at ito ang paanyaya sa bawat kaluluwa. Hindi isang imposibleng pamantayan, kundi isang tawag sa ganap na pagsuko. Sa isang mundong sanay sa hati-hating katapatan, ang ganitong panawagan ay tila mabigat. Ngunit ito ang landas, tahimik, direkta, walang palamuti. At habang ang mundo ay patuloy sa kanyang pagkagambala, ang tawag na ito ay nananatili. Hindi malakas, ngunit hindi rin nawawala, sapagkat ang layunin ay hindi lamang magkaroon ng isang bilang, kundi magkaroon ng isang bayan na sumasalamin sa kanya. May isang huling babala na umaalingaw-ngaw. Hindi ito bago, ngunit madalas itong hindi pinapansin. Ito ang mensahe na naghahati, tahimik ngunit tiyak. Sa aklat ng pahayag, ang tatlong anghel ay lumilipad sa gitna ng langit. Dala ang isang mensahe para sa buong mundo, hindi para sa iilan, hindi para sa isang lugar lamang, para sa lahat. Ito ang huling paanyaya, ito ang huling babala. Ellen White ay malinaw na nagsabi sa ang dakilang kontrobersya. Ang mensahe ng katuwiran ni Kristo ay dapat iparating mula sa isang dulo ng mundo hanggang sa kabila. Isang mensahe na hindi nakatago, isang mensahe na dapat marinig. Ngunit ang laman ng mensaheng ito ay hindi magaan. Ito ay panawagan sa pagsamba sa tunay na Diyos, panawagan sa pagtalikod sa huwad na sistema, panawagan sa katapatan sa gitna ng pandaigdigang panlilinlang. Sa aklat ng pahayag, ang babala laban sa marka ng halimaw ay malinaw, isang seryosong paalala na ang pagpili ay may walang hanggang bunga. At sa gitna ng mensaheng ito, ang 144,000 ay naroroon. Hindi bilang tagapakinig lamang, kundi bilang mga saksi. Ang kanilang buhay ang patunay, ang kanilang katapatan ang mensahe. Sa mga patotoo
para sa simbahan, si Ellen White ay nagsulat, "Ang huling sinag ng maawaing liwanag, ang huling mensahe ng awa na ibibigay sa sanlibutan ay isang paghahayag ng kanyang katangian ng pag-ibig. Isang kakaibang babala. Hindi ito puno ng takot, ito ay puno ng pag-ibig. Ngunit isang pag-ibig na hindi tumatanggap ng kasinungalingan, hindi nagpapahintulot ng kompromiso. Ang huling mensahe ay hindi lamang salita, ito ay buhay. Isang kapahayagan ng karakter ng Diyos sa kanyang bayan, at ang 154,000 sila ang nagdala nito. Hindi sa pamamagitan ng lakas ng pananalita, kundi sa pamamagitan ng katotohanan ng kanilang pamumuhay. Sa isang mundong puno ng ingay, ang ganitong mensahe ay madaling malampasan. Ngunit ito ang pinakamahalaga, sapagkat ito ang huling tinig bago ang katahimikan. Ang huling paanyaya bago ang pagsasara ng pintuan. At habang ito ay ipinapahayag, ang bawat kaluluwa ay nahaharap sa isang pagpili, hindi sa pilitang, ngunit hindi rin maiiwasan. May isang sandali ng ganap na paghahayag, isang sandali kung saan wala nang matitira na nakatago. Ang liwanag ay magiging malinaw. Ang katotohanan ay hindi na maitatanggi. Sa aklat ng pahayag, ang pagbabalik ng kordero ay inilalarawan hindi bilang lihim, kundi bilang isang pangyayaring makikita ng lahat. Ang langit ay magbubukas, ang lupa ay yayanig, at sa sandaling iyon, ang pagkakaiba ay ganap na makikita. Ang mga tumanggap ng tatak ng Diyos at ang mga tumanggap ng ibang marka. Ellen White ay nagbigay ng isang makapangyarihang paglalarawan sa ang dakilang kontrobersya. Makikita siya ng bawat mata at ng mga tumusok sa kanya. Walang makakaiwas, walang makakapagtago. Ang sandali ng katotohanan ay darating sa bawat kaluluwa. Sa aklat ng pahayag, ang 154,000 ay hindi na inilalarawan bilang nakikipaglaban. Sila ay nakatayo, handa, tahimik at panatag. Ang kanilang pakikibaka ay tapos na. Ang kanilang paghahanda ay ganap na. At sa harap ng pagbabalik ng kordero, sila ay hindi natatakot. Bakit? Sapagkat kilala nila siya, hindi lamang sa salita, kundi sa karanasan. Sa ang pagnanasa ng mga panahon, si Ellen White ay nagsulat, kapag si Kristo ay dumating, siya ay dapat hangaan ng lahat ng mga naniniwala. Ang paghanga na ito ay hindi mula sa takot, kundi mula sa pagkilala. Isang malalim na pagkilala na nabuo sa mahabang panahon ng pakikipaglakad kasama siya. Ang 144,000 ay hindi naghintay sa araw na iyon upang makilala ang kordero. Nakilala na nila siya sa katahimikan ng araw-araw, sa mga panalangin na walang nakakarinig, sa mga sakripisyong walang nakakakita, sa mga desisyong walang pumapansin. At ngayon, sa harap ng kanyang kaluwalhatian, sila ay nananatiling matatag. Hindi dahil sila ay walang kasalanan, kundi dahil sila ay tinubos, ganap. Sa isang mundo na nanginginig sa takot, sila ay nakatayo sa kapayapaan. Hindi dahil sa kanilang sarili, kundi dahil sa Kanya na kanilang sinunod. At sa sandaling iyon, ang lahat ay malinaw. Hindi na kailangan ng paliwanag. Hindi na kailangan ng patunay. Ang katotohanan ay nahayag na. May isang tanong na nananatili, isang tanong na hindi maaaring iwasan. Kahit gaano pa ito katahimik na itinatago sa puso, sino ang makakatayo? Hindi sino ang nakakaalam. Hindi sino ang nakakarinig, kundi sino ang makakatayo. Sa aklat ng pahayag, ang tanong na ito ay mismong itinanong matapos ang paglalarawan ng darating na galit. Sino ang makakatayo? Isang tanong na walang kasamang pangalan, walang listahan. Isang tanong na nakatuon sa kalagayan. Ellen White ay nagbigay ng direktang sagot sa ang dakilang kontrobersya. Yaong mga naging masunurin sa lahat ng utos ng Diyos ay mapapabilang sa 144,000. Hindi ito lihim, hindi ito sarado. Ang landas ay malinaw, ngunit hindi madali. Ang 144,000 ay hindi inilalarawan bilang isang misteryosong grupo na hindi maabot. Sila ay inilalarawan bilang mga tumugon, ganap, walang pag-atras. Sa aklat ng pahayag, ang kanilang katayuan ay hindi bunga ng kaalaman lamang. Ito ay bunga ng pagsunod. Isang pagsunod na hindi nahati.
Isang pagsunod na hindi nakadepende sa sitwasyon. Isang pagsunod na hindi natitinag ng takot. Sa mga patotoo para sa simbahan, si Ellen White ay nagsulat, "Walang iba kundi ang mga nagtagumpay sa pamamagitan ng dugo ng kordero at ng salita ng kanilang patotoo ang matatagpuan kasama ng mga tapat at totoo. Ang pagtatagumpay ay hindi sa sariling lakas. Ito ay sa pamamagitan ng dugo ng kordero at sa patotoo ng isang buhay na tapat. Kaya't ang tanong ay hindi na nananatiling teorikal. Ito ay nagiging personal, tahimik, ngunit matindi. Hindi sila lamang ba ang maliligtas, kundi ako ba ay handang tumindig? Sa isang mundong puno ng kaalaman, ngunit kulang sa pagsunod, ang tanong na ito ay nagiging mas mabigat sapagkat ang liwanag ay hindi sapat, ang kaalaman ay hindi sapat, ang pakikinig ay hindi sapat, ang kinakailangan ay tugon, ganap, at habang ang kasaysayan ay papalapit sa wakas nito, ang tanong na ito ay hindi mawawala. Ito ay lalong lalalim. Ito ay lalong lalapit hanggang sa wala nang makakaiwas. May isang huling larawan, hindi ng takot, kundi ng kaganapan. Isang tanawin kung saan ang lahat ay natapos na, ang pakikibaka ay wala na, ang luha ay pinahid na. Sa aklat ng pahayag, ang wakas ay hindi inilalarawan bilang kawalan, kundi bilang presensya. Ang presensya ng Diyos na muli ng kasama ng kanyang bayan. At sa gitna ng larawang ito, ang 120,000 ay naroroon. Hindi na bilang mga sinusubok, hindi na bilang mga nakikipaglaban, kundi bilang mga nagtagumpay, tahimik, matatag, ganap. Ellen White ay nagbigay ng isang pangwakas na paglalarawan sa ang dakilang kontrobersya. Tapos na ang malaking kontrobersya. Wala na ang kasalanan at ang mga makasalanan. Malinis na ang buong sansinukob. Isang wakas na hindi lamang nagtatapos ng kasaysayan, kundi nagbubukas ng walang hanggan. Sa aklat ng pahayag, ang bayan ng Diyos ay inilalarawan na nakatira sa liwanag na hindi na maglalaho. Walang gabi, walang takot, walang pagluha. Ngunit ang pinakadakilang katotohanan ay hindi ang lugar. Ito ay ang relasyon, sapagkat ang lahat ng ito ay bunga ng isang bagay, katapatan. Sa ang pagnanasa ng mga panahon, si Ellen White ay nagsulat, "Ang magtagumpay ay pagkakalooban ko ng pagkakataong umupo kasama ko sa aking trono." Isang pangako, hindi para sa iilan lamang, kundi para sa bawat kaluluwa na tumugon. Ang 144,000 ay hindi naging ganap dahil sila ay pinili ng walang dahilan. Sila ay naging ganap dahil sila ay tumugon ng walang pag-aatubili sa bawat tawag, sa bawat babala, sa bawat liwanag. At ngayon, sa wakas, ang tanong na nagsimula sa katahimikan ay nasagot na. Sino ang 144,000? Sila ang mga tumindig, sila ang mga sumunod, sila ang mga hindi umatras. Ngunit higit sa lahat, sila ang mga nagtiwala hanggang wakas. At ang tanong na minsang bumabagabag sa isipan ay nagiging paanyaya. Hindi, sila lamang ba ang maliligtas? Kundi, ikaw ba ay tutugon? Sa katahimikan ng wakas, ang paanyayang ito ay nananatili. Hindi na mahaba ang panahon, ngunit sapat pa. Sapat upang pumili, sapat upang tumugon, sapat upang tumindig.